Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Magandang umaga, Aling Rosa. Ababa, mukhang busy na naman kayo ng anak mo ah. Ano ba tinatahi niyo ngayon? Ay, Luz! Diyos ko, kanina ka pa ba riyan? Pasensya ka na at hindi kita agad napansin. Heto, tinatapos lang namin ang uniforme ni Mang Cardo. Kumusta ka naman? Bihira ka na yata dito sa bayan ah. Oo nga po, Tia Luz. Parang 2 linggo na mula nung huli kayong dumaan dito sa amin ah. Galing ako sa Guimaras. Alam niyo na, umuwi muna ako sandali. Doon na kasi nakatira yung mga magulang ko eh. Dito naman ako sa bayan kapag may inaasikaso. Kaya medyo palipat-lipat ako. Ay, Gimaras! Matagal ko nang gustong makapunta dyan kaso hindi naman kami makaalis-alis dito sa bayan. At saka syempre, ay trabaho muna bago gala. Huwag puro trabaho, Aling Rosa. Hindi naman mali ang pagpunta ng Guimaras kahit isang beses lang sa buhay mo. Maganda dun. Magugustuhan mo talaga dun, Aling Rosa. Magugustuhan mo yata talaga, Inay. Base sa naririnig ko sa mga kaklase ko dati, sabi nila, maganda raw ang dagat at tahimik daw ang mga baryo dun. Tama ka, Junjun. Dun sa amin, simple lang din ang pamumuhay pero ngayon may malaking okasyon kaya medyo... may iba ako. May ikakasal kasi sa baryo namin. At eto nga ang isang dahilan kung bakit ako dumaan dito sa inyo. Naku, ano na naman yan, Luz? Kapag ganyan ang tono mo, may ipapakiusap ka na naman sa akin. Grabe ka naman sa akin, Aling Rosa. Parang hindi mo naman ako kaibigan. Alam mo naman, ito lang ang kabuhayan naming mag-ina. Kapag may natapos, may pang-ulam. Heto si Junjun, tinutulungan ako sa mga simpleng tahi. Ay, ang bait naman pala nitong si Junjun eh. Masyadong matulungin talaga sa nanay. Gusto ko lang matulungan si Inay, Tia. Medyo mahirap tong tahi sa kwelyo kaya ako na gumagawa eh. Para makabawas na rin sa hirap ni nanay kahit papano. Ang sipag niyo talaga mag-ina. Pero Aling Rosa, kaya ako dumaan eh, hindi para umutang ha. May malaking balita ako para sa'yo. Hindi ba nasabi ko kanina na galing ako sa baryo namin sa Guimaras? May magandang pagkakataon dun para sa inyong dalawa. Ha? Anong pagkakataon naman yun? May ipapadala ka bang damit na ipapatahi? Ay Diyos ko, Aling Rosa. Higit pa sa simpleng pananahi ng karaniwang damit. Ano ba talaga yan, Luz? Sabihin mo na lang agad. May ikakasal sa amin sa susunod na linggo. Apo ng isa sa mga pinakamatandang pamilya sa baryo. May luma silang wedding dress eh. Usapan, pamana pa raw yun mula sa mga ninuno nila. Ang problema, kupas na, may mga punit at hindi kasya sa ikakasal. Ang kailangan nila ay mahusay na mananahi na makakagawa ng milagro. Wedding dress po. Parang mahirap ayusin yun. Lalo na kung luma na. Sobrang marupok ng tela nun, Tia. Tama si Junjun, Luz. Mahirap yun pero hindi naman imposible na maayos kahit papaano. Matagal na ako nagtatahi ng mga lumang barot saya at ibang bestida. Basta ang importante, may pasensya at oras. Kaya kong buhayin ulit ang damit kung ganon. Pero, bakit hindi kayo maghanap ng mananahi na taga roon na lang? Yun na nga ang problema. May mananahi pero hindi kumakagat sa alok. May sumubok pero hindi nakapasa. Sobrang importante kasi ng wedding dress na yun eh. Kaya ang iba, napipressure na sumubok ayusin. Isa pa, handa silang magbayad ng malaki. Malaki nga ang bayad. Pero Luz, malayo yun. At saka paano naman ang gastos namin? Wala pa kaming pamasahe para makapunta sa Guimaras. Yan lang ba ang problema mo, Rosa? Paano naman ang tutuluyan namin? Pagkain. Naiisip ko pa lang ang gastos kahit malaki ang bayad. Naku, napapaatras na ako. Ay, sus Mariosep. Yan lang pala eh. Huwag ka mag-alala, Aling Rosa. Libre na ang tutuluyan ninyo. Pati pagkain. At Aling Rosa, malaki ang bayad kapag naayos nyo ni Junjun.
Hindi ko alam kung gaano kalaki pero tsak na higit pa sa karaniwan yung kinikita dito sa mga tinatahi yung mga uniforme. Libre naman pala po ng tutuluyan, inay eh. Tapos may pagkain pa. Aba, parang magandang pagkakataon po ito. Hindi naman sa tinatanggihan ko yung pagkakataon, ano? Pero alam mo naman, hindi kami sanay bumiyahe ng malayo. Saka baka mahirap dalhin ang gamit. Alam ko, kaya nga sasamahan ko kayo eh. At tutulungan ko kayong ayusin ng mga gamit. Hindi kayo mahirapan, Rosa. Isipin mo rin ang kikitain mo. Malaking tulong ito para kay Junjun. Lalo't balak niyang bumalik sa pag-aaral. Oo nga po, Nay. Naalala niyo po, kailangan ko po ng matrikula. Kailangan ko ng pangmatrikula sa susunod na semestre. Baka ito na yung sagot sa problema natin. Hay anak. Oo, alam kong mahalaga yon. Wala na akong ibang hiling sa buhay ko kundi ang makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero nag-aalinlangan pa rin ako. Ay naku, Aling Rosa. Doble o triple ng kinikita niyo sa isang buwan sa mga uniforme lang. Pera na hindi basta-basta makukuha mo dito ah. Alam ko naman na malaking tulong nga yun. Pero gimaras pa talaga yun, Luz. Hindi basta-basta makarating at makabalik. Inay, ang mahalaga po malaki yung kikitain natin. Nandiyan naman si Tia Luz para samahan po tayo. Hindi ba, Tia Luz? Oo, tama ka, Junjun. Ikayatin mo na nga yung nanay mo. Pwede pa bang pag-isipan, Luz? Ay nako, wala nang panahon para mag-isip pa, Aling Rosa. Kailangan ko ng desisyon mo ngayon. Ay nako, Aling Rosa. Alam kong mahirap para sa inyo. Pero isipin mo rin ha, hindi araw-araw may ganitong alok. Sayang kung palalampasin natin. Bakit ba ako yung naisipan mong lapitan? Aling Rosa, kaibigan kita at kilala ka dito bilang mahusay na mananahi. Kung ang uniforme at simpleng damit nga nagagawa mo ng forma, paano pa kaya kapag wedding dress? Sigurado akong kayang-kaya mo yon. Inay, kahit magtanong pa tayo sa labas, alam nilang magaling ka pong mananahi. Naalala niyo po nung inalter ninyo yung lumang dress ni Ate Mina para sa birthday niya. Parang bago ulit yung suot niya, di ba? Iba naman kasi yun, Junjun. Iba yung dress para sa birthday at sa pangkasal. Dito, mas mataas ang inaasahan sa akin. Hindi sila magsisisi sa'yo, Aling Rosa. Saka isipin mo rin ha, bihira ang pagkakataon makalabas kayo ni Junjun. Hindi lang ito trabaho, parang bakasyon na rin. Nay, gusto ko bang makita yung Gimaras eh. Lagi ko na lang kasing naririnig yun sa mga kaklase ko. Yung dagat, tapos makakakilala rin tayo ng mga bagong tao dun. Hay nako, Junjun. Mukhang excited ka na agad. Siyempre, Nay. Lagi na lang tayong dito sa bayan eh. Wala naman sigurong masamang mangyayari sa atin dun. O ano, Aling Rosa? Kasama ba kayo? Sabihin ko kagad kina paring Elmer. Siya kasi ang naghahanap ng mananahi para sa anak niya eh. Kapag pumayag ka ngayon, makakasama na kagad kayo sa biyahe bukas. Bukas na agad? Hindi man lang ba tayo makakapag-isip? Inay, sige na. Kung palalampasin natin to, baka wala na kasunod. Kaya nga, Aling Rosa, total, 1 linggo lang naman kayo ron. Pagkatapos ng kasal, pwede na kayong umuwi. Pero ang kikitain nyo, sapat na para may maipon kayo. 1 linggo? Kaya natin, Junjun? Kaya natin yan, Nay. Akong bala sa pagbubuhat ng gamit. Hindi mo kailangan mag-alala. O ano, Aling Rosa, tingnan mo yung anak mo, sabik na. Sayang ang pagkakataon kung tatanggihan mo pa. Hay, Luz, ikaw talaga. Lagi mo kong nauuto sa mga pakisuyo mo. Ay nako, Aling Rosa, hindi to panlilin lang no. Pagkakataon ng tawag dito. Nay, isipin niyo rin po, kung sakaling makilala tayo ron, baka masundan pa ito ng ibang trabaho. Hindi lang puro uniforme ang tatahiin natin, Nay. Paano naman ang bahay habang wala tayo? Paano mga kapitbahay na umaasa ng tahi? Pwede naman yung ipaliwanag eh. 1 linggo lang naman kayo mawawala. At saka, malaki ang kikitain nyo. Mapapawin nyo rin yung kikitain nyo dito. Sige na, Nay. Para ito sa kinabukasan po natin. Ayaw niyo po nun? May trabaho na tayo. Nakapunta pa tayo sa ibang lugar. Hay, anak. Mahirap tanggihan kapag ganyan ka na magsalita.
Ibig sabihin, pumapayag ka na? Oo na, Luz. Pero sana, tama ang desisyon ko. Yun! Salamat, Nay! Salamat din, Aling Rosa. Sabihin ko kagad kay paring Elmer. Oh, maganda na kayo ha. Bukas ng umaga, aabangan ko kayo dito para sabay-sabay tayong bumiyahe. Oo nga pala, bukas na agad. Kailangan nating mag-impake, Junjun. Ayusin mo na ang mga gamit natin. Opo, Nay. Ilalagay ko na rin po yung mga karayom, sinulid, gunting, at yung mga makina natin. Huwag mong kalimutan yung pedal ng makina ha, baka maiwan. Ayan yan, kumpletohin niyo lahat yan. Mahirap nang may makalimutan kayo tapos nasa Gimaras na tayo. Na-excite talaga ako, Nay, Tia. Ngayon pa lang naisip ko na yung itsura ng dagat. Anak, trabaho ang dahilan kung bakit tayo pupunta roon, hindi gala ha. Alam ko po, Nay, pero masaya rin naman na may bago makikita, di ba? Gagawin ko rin po ang lahat para makatulong ako sa inyo. Yan, ganyan dapat, Junjun. Suportahan mo ang nanay mo. Mahirap ang pananahin, no? Lalo na kung lumang dress ang aayusin. Pero kapag magkasama kayo, tsak, magagawa niyo yun. Salamat, Luz. Ikaw talaga, lagi mo akong dinadala sa kung saan-saan. Eh kasi Aling Rosa, alam kong kaya mo. Hindi ako kukuha ng iba, no? Ikaw lang talagang naisip ko. Naku, maraming salamat po, Tia Luz. Kung hindi dahil sa inyo, hindi kami magkakaroon ng pagkakataon na makaalis muna dito sa bayan. Ay nako, huwag niyo na akong pasalamatan. Ang tunay na pasasalamatan niyo, yung ikakasal. Dahil kung di sila naghanap ng mananahe, di wala ring trabaho. Kung sino man sila, maraming salamat. O siya, kailangan na pala namin din magligpit. Inay, ako na pong balang magbuhat ng makina para hindi na po kayo mahirapan. Hay Junjun, napakabait mong anak talaga. Ang swerte ko sa'yo. Yan ang maganda, Aling Rosa. Nandyan si Junjun. Kahit papano may katuwang ka sa lahat ng bagay. Kaya wala kang dapat ikabahala. Kakayanin niyo naman to. Tinapik siya ng marahan ni Luz ng 2 beses. Sabay ngiti bago nagpaalam na aalis muna dahil may iba pa itong pupuntahan. Naiwan si Rosa na napabuntong hininga. Iniisip kung kakayanin ba niya ang trabahong kakaharapin. Paglingon niya, nasilayan niya si Junjun na masayang sumisipol. Baka sa muka ang galak at kasabikan. Napangiti na rin siya dahil alam niyang para sa kanilang dalawa rin ang lahat ng ito. Kinabukasan, maagang nagising si Rosa para tingnan ulit ang mga dadalhin. Dumating si Luz na may sasakyan at nagngitian sila bilang hudyat na ayos na ang lahat. Tahimik lang ang biyahe, may kaunting usapan, pero mas nangingibabaw ang katahimikan hanggang makarating sila sa pupuntahan. Oh, Aling Rosa, Junjun, dito na tayo sa bahay nila, Sir Elmer. Naku, Luz, ang laki pala ng bakuran nila. At saka, kailan pa talaga ang kasal? Ang daming tao sa paligid. Oo nga po, Tia. Ang daming naglalakad at may nag-aayos ng dekorasyon. Parang malapit na talaga ang kasal Sa susunod na linggo pa naman. Sakto, yan na pala si Ma'am Cherry, yung bride. Aling Luz! Cherry, iha, eto na pala si Aling Rosa, ang mananahi, at ang anak niyang si Junjun. Magandang araw po, Aling Rosa, Junjun. Salamat at pumunta kayo. Matagal-tagal na rin kami naghahanap ng magaling na mananahi tulad niyo po. Magandang araw din sa'yo, iha. Naku, kami ng anak ko nga ang dapat magpasalamat sa'yo. Ha? Bakit naman po kayo magpapasalamat sa akin, Aling Rosa? Maraming salamat sa pagkakataon na mabigyan ng malaking trabaho, iha. At saka, mukhang napaka-espesyal ng okasyong ito. Baka naman sobrang inaasahan ninyo sa akin. Naku, wag po kayo mag-alala. Ang importante po, maisalba pa ang dress. Hindi ko rin talaga kayang magsuot ng iba Sabi ni Papa, tradisyon na sa pamilya namin ang dress na to. Ay, eto na pala si Papa. Magandang araw, Rosa. Ako nga pala si Elmer. Malaki ang pasasalamat namin sa pagpunta nyo rito. Hindi kasi biro ang dress na susuotin.
Napasa kamay na ng 4 na henerasyon ng pamilya namin. 4 na henerasyon po? Ibig sabihin ginamit pa ng lola niyo yan? Mas matagal pa, iho. Ang unang nagsuot ng damit na yan ay lola pa yata ng lola ko. Isipin mo ilang dekada na rin ang nakalipas. Kaya nga mahalaga na mapanatili ito. Naniniwala ang pamilya namin na ang dress na ito ang nagbibigay ng swerte at kasaganaan sa bawat pamilyang nabubuo. Naku po, napaka-espesyal nga talaga ng tatahiin namin. Diyos ko, hindi lang pala simpleng damit pang kasal to. Para bang may kasaysayan na nakabaon. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy. Nasa masamang state po yung dress, Aling Rosa. Nung nakita ko po yung lagay ng dress, halos maiyak ako. May mga punit pa po. Kupas na rin ang kulay. Pero malaki po ang tiwala ko na maisasalba niyo po yung dress. Kaya nga ikaw ang naisip ko, Aling Rosa. Alam kong hindi ka uurong sa ganitong hamon. Hay nako, Luz. Lagi mo talaga akong sinasalang sa malalaking hamon. Pero alam ko naman na kaya ko. Gagawin ko ang makakaya ko. Namin ng anak ko. Kaya po namin yan, Ma'am Cherry, Sir Elmer. Kung maayos niyo ang damit, paniguradong mapapanatag ang puso ng anak ko pati ng asawa ko sa langit. Alam mo, Rosa, sa bawat ikinasal sa pamilya namin na nagsuot nito, naging maayos ang kanilang buhay. Hindi sila naghirap, hindi nagkulang. Lagi silang pinagpapala. Kaya po ako nangangarap din. Sana kapag ako ang nagsuot, ganun din ang mangyari sa amin ng magiging asawa ko. Gaya nila mama at papa. Kung ganun hindi lang pala tela ang hawak ko kundi bahagi ng buhay ninyo. Kaya dapat doble ingat. Salamat po, Aling Rosa. Ang tanging hiling ko lang, kahit paano'y bumalik ang ganda ng dress. Hindi naman kailangan mukhang bago. Basta maramdaman ko ang kasaysayan nito habang suot ko. Inay, parang nakaka-pressure tuloy pero nakaka-excite din. Isipin nyo magiging bahagi tayo ng tradisyon nila. Kaya nga kami natuwa nang pumayag kayong pumunta. Hindi lahat ng mananahi tatanggapin ng ganitong trabaho. Mahirap at mabigat na responsibilidad. Kilala ko si Aling Rosa, Sir Elmer. Kung may makakagawa nito, siya lang. Nako, baka sobra naman ang tiwala ninyo. Pero susubukan ko. Pwede po ba ninyong makita ang dress ngayon? Nasa silid po, maingat naming itinago. Sige, gusto ko na rin makita ang kalagayan ng damit para mapag-isipan ko na kung ano ang kailangang gawin. O Cherry, kunin mo na. Ipakita mo kay Aling Rosa at kay Junjun. Opo, Papa. Sandali lang. Inay, ano kaya itsura ng dress, no? Baka sobrang luma na at mahirap ng tahiin. Hindi natin malalaman hanggat hindi natin nakikita. Pero kahit anong itsura niyan, gagawa natin ng paraan. Ay, ang bilis. Heto na pala si Ma'am Cherry, dala na niya. Heto po, Aling Rosa. Iningatan talaga namin to pero gaya ng sabi ko, kupas at may mga punit na po. Hindi ko po talaga alam kung paano maibabalik ang dating ganda. Inay, tingnan nyo ang daming ang punit sa laylayan. Tapos, parang manipis na yung tela sa may dibdib. Oo nga, anak. Pero maganda pa rin ang tahi. Kita mo kahit ilang dekada na, buo pa rin ang pattern. Hindi basta-basta ginawa ito. Tama ka, Rosa. Ang nag-aayos kasi nito dati, isang kilalang mananahi sa Iloilo. Isa sa mga pinakamagaling. Kaya kahit ilang taon lang lumipas matibay pa rin. Pero kung wala po kayong gagawin, baka tuluyan ng masira kapag sinuot ko. Hindi, Iha. Kaya nga ako nandito. Gagawin natin lahat ng paraan para manatili ang ganda. May ilang bagay lang ako na kailangang linawin. Ano yon, Rosa? Kailangan ba ninyong mapanatili ang lahat ng bahagi kahit yung halos hindi na kaya? O pwede kong palitan ng kaunting tela pero pareho ang disenyo? Kung ako po ang tatanungin, mas gusto ko pong mapanatili ang orihinal. Kahit hindi perpekto ang itsura, basta't alam kong yun pa rin ang damit pangkasal ng mga ninuno ko. Tama ang anak ko. Ang malaga, hindi mababagong kasaysayan na dala nito. Kung kailangan ng palit, siguraduhin mong halos kapareho ha.
Pero sana'y hindi mawawala yung orihinal na anyo. Sige, naiintindihan ko. Huwag kayong mag-alala, gagawin ko ng maingat. Inay, ako na po maghahanda ng mga gamit natin. Ilalabas ko na rin yung makina natin. May mga tela rin kami rito. Pati mga sinulid na maaaring magamit kung kakailanganin. Pero kung may dala kayo na mas maayos gamitin, bahala na kayo magpasya. O Aling Rosa, hindi ka ba natutuwa? Aba, magiging bahagi ka na ng kasaysayan ng pamilya nila. Hindi ko alam kung natutuwa ako o kinakabahan ba ako. Pero isa lang ang sigurado. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Salamat po talaga. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung wala kayo. Siguro po, destiny na rin ito. Kaya nagkataon na umuwi si Tia Luz dito sa Guimaras. Destiny nga, iho. Sa paniniwala namin, lahat ng bagay ay may tamang oras at tamang tao. Baka kayo talagang nakalaan para sa trabahong ito. Naku, baka sobra naman kayong magtiwala. Pero salamat sa tiwala ninyo. Gagawin ko ang lahat para hindi masira ang tradisyon ninyo. Papa, pwede po ba silang manatili dun sa bakanting kwarto para sa guest? Dun sila pwedeng manahi para hindi sila maistorbo ng iba. Siyempre naman, anak. Rosa, doon na kayo tumuloy, ha? Malapit sa bintana. Maliwanag at tahimik. Doon nyo magagawa ng maayos ng trabaho. Salamat po, Sir Elmer. Malaking tulong po yun. O ayan, ayos na ang lahat. Aling Rosa, handa ka na bang tahiin yung wedding dress? Handa na, Luz. Pero kailangan ko muna yatang magdasal. Hindi biro ang trabahong ito. Aling Rosa, kahit anong maging resulta, hindi ko makakalimutan ang ginawa ninyo para sa akin. Basta alam kong ginamit ko pa rin ang dress ng mga ninuno namin, sapat na yun. At kapag natapos ito ni Rosa, asahan mong hindi lang kami ang magpapasalamat. Buong pamilya namin, pati ang mga susunod na henerasyon. Utang na loob ang tatanawin namin sa inyo. Inay, ngayon ko lang na-realize, hindi lang pala talaga simpleng pananahitong trabaho natin. Para na rin tayong tagatuloy na kasaysayan sa pamilya nila. Kaya pala malaki yung ibabayad. Tama ka, anak. At kahit mahirap, gagawin natin. Kasi hindi lang ito tungkol sa pera. Tungkol din ito sa tiwala at tradisyon. Yan ang gusto ko kay Aling Rosa. Hindi lang basta trabaho ang tinitingnan, kundi pati ang puso ng bawat bagay. Salamat po sa lahat. Handa na ako makita kung paano muling mabubuo ang dress. O sige, Rosa, maging komportable sana kayo rito habang nagtatahi, ha? Maraming salamat po ulit, Sir Elmer. Gagawin namin ang lahat para maayos ang wedding dress na gagamitin ng anak ninyo. Pagkatapos nilang mag-usap, inihatid sila ni Cherry sa kwartong tutuluyan nila. Dahan-dahang ibinalik ni Rosa ang damit sa kahon na pinaglalagyan nito sa kabinitbit. Alam niyang kaya niyang ayusin ito. At ang gusto niya lang ay matapos nila ang pagtatahi ng maayos at walang aberya. Nay, ilalagay ko na po rito sa gilid ng kwarto yung makina. Dahan-dahan lang sa paglapag, anak. Hindi pwedeng yan ang masira sa mga gagamitin natin. Nay, alam ko po. Huwag po kayo mag-alala. Hindi ko po kayo bibigyan ng sakit ng ulo. Pero, Nay, grabe no? Ang laki ng silid na binigay nila sa atin. Parang 3 beses ng laki ng bahay natin to eh. Oo nga, anak. Nakakapanibago, ano? Sa bayan natin, dikit-dikit ang mga bahay. Dito magkakalayo naman. Tapos ang mga kwarto, ang lalaki. Kahit 2 kama natin ilalagay dito, may espasyo pa. Tapos Nay, tingnan niyo yung kisame oh. Ang taas! Sa City Hall lang ako nakakita ng matataas na kisame eh. Tamo, kahit tumalon ako, hindi ko maabot oh. Ang taas! Oy, huwag kang tatalon dyan. Baka makabasag ka ng gamit. Naku, malalago talaga tayo. Nay, kalma lang po kayo. Malaki na ako. Alam ko po yung ginagawa ko. At saka, maingat naman po ako eh. Lalo pat hindi natin bahay to. Nakakatuwa lang po kasi. Malaki talaga ang bahay nila. Halatang may kaya sila sa buhay. Kaya nga ho siguro sabi ni Tia Luz, malaki ang kikitain natin dito.
Kung ganito kalaking bahay nila, panigurado, hindi sila nagkukulang. Hindi lang basta mayaman, may pangalan din sila dito sa baryo nila. Opo, parang ibang mundo nila dito, Nay. Ang ganda ng paligid pagdating natin. Hindi pa tayo nakakalibot pero ramdam ko, kakaiba ang Gimaras. Oo, at saka ang sariwa ng hangin, hindi kasing init sa atin. Ang dami pang puno. Opo, paglabas ko nga kanina, nakita ko yung dagat mula sa malayo eh. Ang ganda! Bawat lugar may kakaibang ganda. Pero totoo, nakakaaliw dito. Sana makalibot tayo kahit saglit. Gusto ko rin, Nay. Kahit isang araw matapos yung trabaho, baka payagan tayo ni Ma'am Cherry na maglibot. Tingnan natin kung maaga natin matatapos ang trabaho. Kaya, tara na Junjun. Simulan na nating ayusin ang damit pangkasal. Malamang trabaho din yun. Inay, teka lang. Parang may kakaiba akong nararamdaman eh. Ano na naman, Junjun? Huwag mo sabihin kinikilabutan ka agad pagkatapos ma-excite. Seryoso, Nay. Hindi po ako kinikilabutan pero parang ramdam ko na may nakatingin sa atin. Nakatingin? Wala naman akong nararamdaman, anak. At saka, wala naman akong nakikitang tao sa paligid, lalo na sa labas. Baka iniisip mo lang yan. Bago lang kasi tayo sa lugar. Nay, totoo nga. Kanino ko pa po napapansin. Pero hindi ko lang pinapansin ha. Ngayon kasi parang may matang nakasunod sa galaw ko eh. Nay! Yung gunting! Lumulutang! Tingnan niyo oh! Ha? Diyos ko naman, bata ka. Nananakot ka ba, Junjun? Oh, asa na? Wala naman ah. Nay! Hindi mo ba nakikita yon? Bumagsak siya paglingon mo. Ay nako, Junjun. Baka pagod ka lang sa biyahe. Nasagi lang yun paglagay ko nitong karton. Seryoso nga kasi, Nay. Kitang-kita po ng dalawang mata ko. Yung paglutang ng gunting. Anak, pagod ka lang. Sige na, magpahinga ka na muna. Ano yun? Nagtatawa ng bata. Rinig niyo ba yun, Nay? Tumakbo sila, papuntang bintana. Junjun, baka sa kabilang bahay lang yon. Baka may naglalaro pang bata. Huwag mo isiping masyado. Nay, hindi po sa kabilang bahay yun. Parang dumaan talaga sila sa may bintana po. Papuntang, ay, doon po na yun. Sa may malaking puno. Parang balete na yata yan. Ay, Santisima. Oo nga, ang laki nga ng puno. At saka, may punso pa sa ilalim, oh. Baka may nakatira dyan na hindi natin nakikita, Nay. Kaya siguro parang may nakatingin. Di po ba sabi nila tirahan ng duwende ang punso? Oo, sabi ng matatanda. Bawal gambalain ng punso, lalo na kung may balete. Sagrado raw yun. Sa tingin niyo po ba totoo ang duwende? Hindi kaya duwende ang may gawa nung kanina, Nay? Ewan ko, anak. Pero hindi pa ako nakakakita ng duwende. Pero lumaki akong pinagsasabihan na huwag gagalawin ng punso at huwag kakalabanin ng mga duwende o kung ano pang elemento na hindi natin nakikita gamit ang normal na mga mata natin. Bakit? Yung naririnig ko lang sa mga kaklase ko, hindi raw maganda galitin ng mga duwende. Malubang sakit o labis na kamalasan daw makukuha ng taong gumagalaw sa kanila. Oo, tama ang kaklase mo, nak. Kaya nga ako, kahit hindi ko sila nakikita, nire-respeto ko pa rin sila. Kagaya lang din naman natin sila na naninirahan dito sa mundo. Hindi ba mythical creatures lang sila, Nay? Kaya medyo hindi ko pa rin alam kung maniniwala ba ako o hindi eh. Pero ngayong nakikita ko yung punso at ramdam kong may nakatingin sa akin, baka siguro nga nandyan lang talaga sila sa paligid natin. Kung totoo nga yung nakita mo, baka nga meron dito. Malay mo, nandyan pala sa tabi mo. Nananakot ka ba, Nay? Kapag ako talaga pinarusahan nila, mag-aaksaya pa tayo ng pera para sa tawas eh. Junjun, hindi lahat ng duwende ay masama. May mababait din naman. Inay, naalala ko tuloy yung kwento ni Lola Tonya dati. Sabi niya, may bata raw lagi naglalaro sa bakuran nila. Tapos biglang nagkasakit. Nagtataka sila kasi nakailang lipat na sila ng ospital, hindi raw gumagaling-galing yung bata. Tapos ang pinatawas nila, yung pala, nalaman nila na palagi pala nakaupo sa punso yung bata.
nang humingi ng tawad, saka lang gumaling eh. Ah, oo. Si Bunot yun. Narinig ko rin yung nangyari sa batang yun eh. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, wag na wag mong tatapakan ng punso dun sa gilid ng bahay. Inay, alam ko naman po. Sa higpit pa naman ang pag-aalala nyo sa akin dati. Kahit minsan gusto ko talagang subukang apakan para makakita ko kahit isa man lang sa kanila dati. Ay nako, Junjun. Huwag ka nang mangarap ng ganyan. Minsan mas mabuting hindi makita. Eh paano po yung mabait? Yung nagbibigay ng pera? Ayaw mo nun, Nay? Anak, walang ganon, okay? At saka, tama na yung kakatitig mo sa punso. Baka isipin ng mga duwende masama kang tao. Nay, hindi ko talaga may iwasang titigan yung punso eh. Parang may nakatitig talaga mula dyan. Sila talaga ang may gawa nun kanina. Ay, tama na yan, Junjun. Kararating lang natin dito baka kailanganin ka na agad ipatawas kinabukasan. Inay, nararamdaman nyo ba? Parang biglang may dumaan na malamig na hangin. Oo, kaya isarado mo na yung bintana at huwag mo nang titigan yung punso. Pero Nay, hindi naman gumalaw yung mga dahon eh. Parang nandito lang sa loob natin yung hangin na dumaan. Baka may lulutang na naman na gamit. Walang lulutang, anak. At saka, kung sa loob lang yung malamig na hangin, baka nga may dumaan sa atin. Huwag ka nalang magsalita ng masama. Baka naririnig na tayo ng mga naninirahan dyan sa punso. Hala, wala rin naman akong sinabing masama, Nay ah. Sila lang naman yung nagkukusang magparamdam eh. Kaya nga anak, hayaan mo na kung totoo nga. Magbigay ka na lang ng respeto sa kanila. Yes po, opo, promise. Respeto lang. Pero kung sakaling makakita ko, sasabihin ko, ay, Parikoy, pahingi nga po ng Lucky Charm. Sus Mariosep, Junjun, halos mawalan ka na nga ng dugo nung nagparamdam sa'yo. Napakapalabiro mo talaga. Eh sino ba naman kasing hindi magugulat sa lumulutang na gunting, Nay? Tsaka, para hindi na rin tayo kabano matakot, Nay. Pero seryoso, ramdam ko talaga na duwende ang may gawa nun eh. Kung totoo man yan, hayaan mo na lang. Huwag na lang pansinin para hindi ka takutin. Nay, kung totoo po yung duwende, edi totoo rin po yung mga kapre. Shh! Huwag mong banggitin ng malakas. Pero oo, maraming kwento tungkol doon. Sabi, kapag may naaamoy kang tabako sa gilid ng puno, ibig sabihin nun ay may kapre. Wala naman ako naamoy na tabako ah. So, safe tayo? Pero kanina parang may anino sa likod ng puno eh. Hayaan mo na. Magtrabaho ka na lang. Kasasabi mo ng duwende, naku magpapakita sa'yo yan. Bahala ka. Nay, kung akala mo matatakot po ako, nako, hindi po. Pero sana, wag na ulit sila magparamdam ng ganun. Gusto ko pa matulog ng mahimbing ngayon eh. Kaya nga sabi ko, magtrabaho na lang tayo. Ayusin mo na lang yung gamit para matapos agad. Opo na po, Nay. Kikilos na po ako. Yan ang gusto ko. Mag-focus na tayo. Tandaan mo anak, sa lugar na bago, laging may bagay na hindi natin alam. Ang respeto ang susi. Opo, Nay. Ilang ulit na po ninyo pinauulit-ulit ang salitang respeto eh. Tama, Junjun. O siya, tara na. Simulan na agad natin ang trabaho. Pagkatapos ng usapan, napabuntong hininga si Rosa. May kaba pero pinilit niyang kumalma. Tiningnan niya si Junjun na abala sa makina kahit halataring may takot. Sa bintana, natanaw niya ang punso sa ilalim ng puno. Dahan-dahan niyang isinara ang kurtina at nagdasal. Para sa kanya, mas mabuti nang magpatuloy sa pananahi at huwag pansinin ang mga hindi nakikita. Gabi na magpasya sina Aling Rosa at Junjun na simula ng pag-aayos ng wedding dress. Tahimik at maingat nilang ginupit ang mga dapat ayusin sa damit. Abala sila sa pagtatahi at pag-aayos. Nang biglang may marinig si Junjun. Nay, naririnig niyo po ba yun? Ha? Ang alin? Ano na naman yung naririnig mo, Junjun? Kung ano-ano na lang yung napapansin mo, oo. Mag-focus ka na lang dyan sa ginagawa mo, anak. Nay, seryoso talaga. Kanina pa ako may naririnig eh. Binabaliwala ko na nga lang eh.
Kanina pa may kumakalis ko sa may pintuan. Para bang may naglalakad. Baka naman daga lang yun. Normal lang sa mga bahay yun. May daga bang mabigat ang yabag? Nay naman, nasabi ko po sa inyo, may nakamasid talaga sa atin. Kanina ko pa po napapansin yun eh. Alam mo, Junjun, tigilan mo na yan. Kapag iniisip mo ng iniisip, lalo ka lang matatakot. Ay, di ko naman gustong isipin yung napapansin ko na eh. Pero dinig na dinig ko talaga yung yabag. Parang tumatakbo. Anak, tayong dalawa lang ang nandito. Kumalma ka lang dyan. Halika, tulungan mo muna akong tahiin ito. Ay, okay. Susuko na ako sa napapansin ko. Pero Nay, teka lang, narinig niyo po ba yung kalabog? Yung kalabog? Oo, narinig ko. Huwag mo na pansinin, pusa lang yun. Hawakan mo mabuti dyan, Junjun. Gugupitin ko na yung tela, ha? May naglalakad talaga sa bubong. Pakinggan nyo, Nay, oh. Pakinggan nyo. Sa bigat ng yabag na yan, hindi normal yan. Kalma ka lang. Huwag kang sumigaw, naririnig kita. Naririnig ko rin yun. Baka hayop lang talaga yun. Napaka-imposible naman pong hayop lang yun, Nay. At saka, parang may kuko na kumakaskas sa yero eh. Baka may kalabang pusa lang din. Ah, eto. Guntingin mo yan tapos lagyan mo ng pin. Nay, may naririnig ako. May naririnig akong tik, 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 tik. Aha! Hindi ba yun yung sinasabi nilang aswang, Nay? Yung aswang na tik-tik? Sigurado ka ba dyan sa narinig mo, Junjun? Tumahimik ka. Huwag mo sabihin ng malakas. Oo nga po, Nay. Pakinggan mo po ng mabuti. Sus Mariosep, oo nga. Tik-tik nga. Nay, kung totoo nga ang aswang yan, paano kung pumasok dito? Ano pong gagawin natin? Anak, hindi tayo ang pakay niyan. Ang hinahanap nila, buntis. Buntis? May buntis pa rito? Hindi ko alam kung meron ba. Baka si Ma'am Cherry yung buntis. Pero hindi lang ako sigurado. Nay, dinig niyo ba? Kumakaskas na yung kuko sa bubong. Tama nga po kasi ako na hindi nga pusa yun, Nay eh. Oo na, Junjun. Isarado mo na lang ng maayos yung bintana at pinto. Opo, Nay. Ha? Ano yun? Nay, may anino. Tumalon mula sa bubong papunta sa balete. Huwag mo nang silipin pa. Hayaan mo na kung aswang man yun. Nay, paano nga hayaan? Hindi ba delikado sila? Oo anak, pero hindi tayo pumunta rito para sa aswang na yan. Pumunta tayo rito para sa trabaho. Alam ko naman po, Nay. Pero kung si Ma'am Cherry nga po ang buntis, siya ang pakay ng aswang na yun. Kailangan bang sabihin natin to sa kanya? Naku, masama sa buntis ang ma-stress, anak. Kapag nalaman niya yan, mag-aalala yun. Sasabihin natin kay Sir Elmer. Mas mabuti yung tatay niya ang makakaalam. Nay, may kalabog ulit. Ang bigat ng yabag. Bilisan mo, maghanap ka ng asin at bawang doon sa kusina. Tapos ilagay mo agad sa gilid ng pinto at bintana. Sige po, Nay. Pero dapat bang tawagin natin sila Sir Elmer? Huwag na muna. Sa ngayon, itaboy na lang muna natin ang aswang. Ay, pero Nay, paano kung sapilit ang pumasok? Ano pong gagawin natin? Kung sapilit ang pumasok, ipapaalam na natin kila Sir Elmer. Sa ngayon, importante na lagyan natin ng asin bawat sulok. Nalagyan ko na po ng asin ng ibang sulok, Nay. Ang sa taas, hindi ako pwedeng umakyat na walang paintulot kanila Sir Elmer at Ma'am Cherry. Ayos lang yan, nak. Ang importante, ginawa natin ang pwede nating magawa. Nay, kung hindi po niya maaswang si Ma'am Cherry ngayon, posible po bang babalik pa siya bukas ng gabi? Maaaring babalik, maaari din namang hindi. Hindi natin alam, Junjun. Bukas, ipapaalam natin kila Sir Elmer ang tungkol dyan. Putya, totoo nga pala talaga ang mga aswang. Akala ko gawa-gawa lang na matatanda para takutin ng mga bata eh. Magdamag na natiling alerto sina Aling Rosa at Junjun. Hindi malaman ni Rosa kung ano ang uunahin. Takot at pagod. Dumayo sila sa Gimeras para magtrabaho. Pero hindi niya inaasahan na may gugulo sa kanila sa gabing yon. Nang tuluyang tumigil ang pagpaparamdam ng aswang, nagpasya na lamang si Rosa na iligpit ang gamit at ipahinga ang katawan para makabawi ng lakas. Kinabukasan,
Puyat pa si Junjun nang marinig ang katok sa pinto at agad niya itong binuksan. Si Aling Rosa na may maagang nag-umpisa. Gumuhit na ng pattern para sa damit na inaayos nila. Pagbukas ng pinto, nakangiti silang sinalubong ni Cherry. Magandang umaga po, Aling Rosa, Junjun. Kumusta po kayo kagabi? Nakatulog po ba kayo ng maayos? Kasi po... Anong kasi? Opo, Ma'am Cherry. Nakatulog naman kami ng maayos. Medyo nanibago lang sa lugar. Nay, paano yung nangyari kagabi? Ano pong meron? Tumahimik ka muna, anak. Pasensya ka na, Ma'am Cherry. Naninibago lang din po talaga si Junjun sa lugar. Naiintindihan ko po, Aling Rosa. Kahit ako, mahirap din makatulog agad-agad kapag naninibago sa lugar. Pero buti naman po at maayos po kayo dito sa kwarto. Oo, maayos naman po. Maraming salamat po ulit sa kwarto. Ma'am Cherry, magtatanong lang sana ako kung okay lang po. Ha? Okay lang naman po, Aling Rosa. Ano po ba yun? Huwag po kayo mahihiyang magtanong sa akin at kay Papa. Maraming salamat, Ma'am. Magtatanong lang sana ako kung may buntis ba rito sa bahay. Po? Bakit niyo po natanong, Aling Rosa? Nay, sabihin na po kasi natin. Total, karap na po natin si Ma'am Cherry. Pasensya na kung diretso ako mangusap, Ma'am Cherry. Kagabi kasi, may narinig kaming tiktik sa bubong. At kung tama ang hinala ko, baka aswang yun. At madalas kapag may buntis sa bahay, sila ang pakay. May aswang po kagabi? Opo, Ma'am Cherry. Si Junjun po yung nakapansin. Baka yung kasambahay niyo po yung pakay ng aswang. Napansin ko kasi kahapon na parang buntis siya. Yun po ba si Nanay Inday? Hindi po siya buntis, Aling Rosa. Medyo malaki lang talaga ang tiyan niya pero hindi po siya nagdadalang tao. At saka po, hindi po rito tumutuloy si Nanay. Umuuwi po siya sa bahay po nila. Kung hindi po si Nanay Inday ang buntis, may iba pa po ba kayong kasama dito? Wala po kaming ibang kasama rito ni Papa. At ako po yung buntis. Ha? Kayo po? Hindi po halata, Ma'am Cherry. Oo, ako yung buntis, Junjun. Hindi pa lang halata kasi 2 buwan pa lang. Ay, kaya pala. Pasensya ka na, Ma'am Cherry, ha, kung napakadiretso ko. Pero kailangan ko talagang itanong kasi baka kayo nga po talaga ang pakay kagabi. Ayos lang po, Aling Rosa. Hindi naman na po bago ang ganyan sa amin dito. Kung alam niyo na po na may aswang dito, bakit parang hindi po kayo takot? Takot? Hindi naman. Pero nag-aalala ko para sa anak ko. Tungkol naman sa aswang na yan, si Papa ang mas makakasagot tungkol dyan. Magsasalita pa sana si Aling Rosa nang may narinig silang kumatok sa pinto. Napatigil naman sila sa pag-uusap at lumingon sa pinto. Bumukas ito at sumilip si Sir Elmer. Ganda umaga sa inyo, Rosa, Junjun. Pumunta lang ako dito para silipin kung nandito ba si Cherry. Hindi nga ako nagkamali. Pa, medyo natagalan lang ako sa pagsunod sa kusina. May pinag-usapan lang po kami ni na Aling Rosa. Ha? Kaya pala ang seryoso nyo pagpasok ko. Ano ba pinag-uusapan nyo? Tungkol po sa tiktik na gumagambala po dito sa atin, Pa. Totoo po bang sanay na kayo sa aswang, Sir Elmer? Ay, oo, Junjun. Hindi na bago sa amin yan dito sa probinsya. Matagal na talagang may ganyan dito. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan basta-basta nakakapasok dito sa bahay. May pangontra naman kami. Pero, Sir Elmer, ibig sabihin, matagal na talaga nagpaparamdam sa inyo yung aswang na yon? Simula nung nalaman naming buntis si Cherry, madalas na yang nagpaparamdam sa amin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi naman yan tuwing gabi pumupunta rito. Sir Elmer, hindi naman po sa nanghihimasok, ano? Dumaan na rin po ako sa pagbubuntis. Pero hindi po ba mas delikado kung hindi itatabo yung aswang na yun? Huwag ka mag-alala, Rosa. Dumaan na rin sa pagbubuntis ang yumao kong asawa. At tulad kay Cherry, inaaswang din kami dati. Kaya maraming salamat sa pag-aalala para sa kapakanan ng anak ko. Alam ko kung paano protektahan ang pamilya ko. May mga paraan kami dito. Kaya huwag kayong mabahala.
Hindi sila basta makakapasok. Tama po si Papa, Aling Rosa, Junjun. Kaya nga po hindi ako natatakot. Kasi alam kong kayang protektahan ni Papa ang bahay at ang sanggol sa tiyan ko. Protektado rin naman po ako ng asawa ko. Ay, kung ganun, hindi na pala namin dapat ikabahala ang aswang na yon. Oo, Rosa. Kaya mas mabuting wag mo nang isipin. Ang importante, matapos nyo ang dress. Kumusta na nga pala ang pagtatahi? Ah, oo nga pala. Sinimulan ko nang tingnan kagabi ang wedding dress. Medyo maluwag sa bandang bewang at may ilang parte ng borda na kailangan kong ayusin. Pero sa kabuuan, kaya ko naman maayos ito. Siguro kailangan ko lang dagdagan ng detalye ng embroidery patch na bulaklak dito sa laylayan. Inay, hindi ba may tinanggal tayong lumang embroidery patch na bulaklak na halos natastas na kagabi? Ah, yung embroidery patch na yon. Kung pwede po sana, huwag niyo po kalimutang mailagay ulit ang disenyong yon, Aling Rosa. Ah, wala pong problema, Ma'am Cherry. Hindi po namin yun itatapon. Tatahiin po namin ulit yun. Asan na nga ba yun, anak? Nilagay niyo po yung sa kahon, di ba? Ah, oo, Junjun. Nandun pa dapat. Teka lang ha, kukunin ko. Ano ba sana plano nyo sa embroidery patch na yon, Rosa? Luma na po kasi masyado. Balak po sana namin ayusin ang embroidery patch na yon tapos dadagdagan din natin ng parehong disenyo. Pero, teka lang po, hindi ko mahanap sa kahon. Ano pong problema, Aling Rosa? Sandali lang ha, nandito lang dapat yun eh. Kanina lang nandito yun sa kahon. Pero bakit? Junjun, pakitingnan nga dyan sa mesa at sa gilid ng makina. Teka po, Nay. Wala po dito sa mesa. Nay, wala rin po dito sa gilid ng makina. Pero nakita ko po na nilagay niyo po yung kanina sa kahon. Wala dito, anak. Kanina lang dito ko mismo nilagay. Nakita mo, tinupi ko pa ng maayos. Kaya nga po, Nay. Ako pa nga po nag-abot sa inyo nun eh. Diyos ko naman Paano po wawala yun? Baka po natabunan lang ng tela. Baka nandun sa ilalim. Hinanap ko na. Wala talaga. Paanong mawawala agad? Junjun, sa kahon ko ba talaga nailagay yun? Opo, Nay. Sa kahon niyo po talaga nilagay eh. Hindi kaya kinuha ng duwende? May narinig kasi akong kaluskus kanina. May narinig din akong parang bata na tumatawa. Naku, Diyos ko. Imposible rin na sila ang may gawa, Junjun. Nay, anong gagawin natin? Mukhang importante pa naman talaga yun. Rosa, Junjun, kumalma lang muna kayo. Kung totoo ngang nawawala yung embroidery patch, huwag kayo mag-alala. Paanong hindi mag-aalala, sir? Importante pa naman yun. Kung totoo nga yung narinig ni Junjun na kalusko sa tawanan kanina, mukhang alam ko na kung sino ang nagtago. Hindi na bago sa amin yan dito. Ano pong ibig niyong sabihin, Sir Elmer? Alam niyo ba kung sino ang kumuha? May ideya na ako. Pero wag na muna natin pag-usapan. Ang malaga, hindi nawawala ang damit pangkasal. Alam ko kung paano ibabalik ang nawalang disenyo. Pero Sir Elmer, paano kung hindi na bumalik? Paano kung nakita nga pero sira na? Hindi sila ganon, Junjun. Sir Elmer, hindi ko mapigilan ang kaba ko. Kanina lang maayos pa ang lahat. Tapos ngayon, bigla na lang nawala. Parang may gustong magparamdam. Hindi mo kailangan magpanik. Mas mabuting magtiwala ka na alam namin ang nangyayari dito. Hindi ito bago sa amin, kaya kumalma ka lang. Opo, Aling Rosa. Huwag po kayo masyadong mag-alala. Gusto ko po maging magaan ang loob nyo habang tinatapos ang dress. Basta't nandito kami ni Papa, walang masamang mangyayari. Ay, Diyos ko, sana naman hindi kami masisante. Nay, sigurado ko, yung duwende siguro yun. Ramdam ko kahit mahirap pa paniwalaan eh. Kung ganon, Sir Elmer, sana totoo ngang babalik yung embroidery patch. Kasi kapag hindi ko matutuloy ng tama ang disenyong gusto ng pamilya nyo. Babalik yan, Rosa. Kung mas nag-aalala kayo na magagalit kami ng anak ko, huwag kayo mag-alala. Hindi kami magagalit dahil lang sa embroidery patch na yan. Ang importante ay ang wedding dress.
Pero alam ko naman na babalik yon. Ay, sana nga talaga bumalik. Huwag na po muna natin yung isipin, Aling Rosa, Junjun. Kumain na po muna tayo. Tahimik lang na sumunod si Aling Rosa kasama si Junjun papunta sa kusina. Ramdam niya ang bigat ng loob, lalo na't hindi pa rin makita ang nawawalang embroidery patch na bulaklak. Pilit siyang pinapakalma ni na Ma'am Cherry at Sir Elmer na baka raw mamaya o bukas ay kusang bumalik yon. Pinayuhan pa silang ituloy na muna ang ibang parte ng pananahi. Kahit may mga salitang nakakapawi ng kaba, hindi pa rin ganap na mapalagay si Aling Rosa. Buong araw hanggang gabi, habang tahimik na nagtatahi, paulit-ulit niyang idinarasal na muling lumitaw ang embroidery patch na nawala. Kinabukasan, mabigat pa rin ang loob ni Aling Rosa dahil hindi pa rin bumabalik ang embroidery patching dress. Naiisip niya na baka hindi na talaga ito mahanap. Balak na sana niyang puntahan si Sir Elmer para magtanong nang biglang may kumatok sa kwarto nila. Pagbukas niya ng pinto, bumungad ang mag-ama na parehong seryoso ang muka. Aling Rosa, Junjun, may sasabihin po ako. Ano po yun, Ma'am Cherry? Teka, kinakabahan ako sa tono mo, Ma'am. Aling Rosa, ang totoo niyan, gusto ko lang po sana humingi ng pasensya kung pinakaba namin kayo kahapon. Hindi namin agad sinabi ang totoo. Ayaw lang po kasi namin kayong takutin. Ano bang ibig niyong sabihin, Ma'am Cherry? Ano ba talagang nangyayari? Bakit biglang nawala ang embroidery patch? Ako na magpapaliwanag. Ang totoo kasi, matagal nang may punso sa ilalim ng malaking balete dyan sa tabi ng bahay. Simulat sa pool, nandyan na yan. Kahit noong bata pa ako, nandyan na. Hindi naman kami ginagalaw, basta hindi rin namin sila ginagalaw. Punso? Nay, parang totoo nga talaga yung sinasabi ko sa inyo ha. Oo, Junjun. Doon nakatira ang mga laman lupa, mga duwende. Wala naman silang ginagawa kung hindi mo sila pakikialaman. Pero kapag may bagong mukha silang nakikita dito sa bahay, madalas pinaglalaruan nila. Pinaglalaruan? Kaya ba nawala ang embroidery patch na bulaklak? Posibleng oo, Rosa. Hindi talaga basta nawawala ang mga bagay dito sa bahay. Madalas, nililipat lang nila ng lugar o itinatago. Parang gustong ipakita na may kapangyarihan sila. Pero bakit naman ang embroidery patch pa? Napakahalaga nun para sa wedding dress. Kung hindi mababalik, paano na? Huwag kayong mag-alala. May paraan para maibalik yun. Ang dapat lang gawin ay magdala ng pagkain sa punso at magdasal. Ibigay natin ang magalang. Parang handog po, kumbaga. Handog? Anong klaseng pagkain naman ang kailangan nila? Ay, Diyos ko. Wala pa kaming pambili ng handog, Ma'am Cherry. Huwag kayong mag-alala. Kami nang bahala sa pagkain. Karaniwan namin binibigay sa kanila ay bigas, kaunting ulam at prutas. Kahit ano basta malinis at may respeto. Huwag lang babawasan o dudungisan. At habang inaalay, magdasal kayo na ibalik sana nila ang kinuha. Totoo po ba talaga yan, Sir Elmer? Parang ang hirap naman po paniwalaan eh. Tumahimik ka na lang, Junjun. Kung ito ang nakasanayan nila rito, sundin na lang natin. Wala namang mawawala at wala tayong magagawa. Ang importante, ibabalik nila ang embroidery patch. Pasensya na po talaga kung hindi agad namin sinabi, Aling Rosa. Ayaw lang namin kayong takutin. Saka akala po namin isasauli po nila agad. Oo, at saka sanay na kasi kaming isasauli nila kagad. Nakaligtaan kong bago mukha pala kayong dalawa dito kaya kailangan nyo mag-alay. So, kailangan namin mag-alay para makilala nila kami? Oo, Junjun. Pagkatapos nun, isasauli na nila yung tinago nilang embroidery patch. At hindi na kayo gagalawin at maglalaruan. Kung yun ang kailangan, gagawin namin. Mas importante ang matapos ang damit pangkasal na gagamitin ni Ma'am Cherry. Salamat po talaga, Aling Rosa.
At pasensya na rin kung nadamay pa po kayo sa problema. Ay hala, wala po yun Ma'am Cherry. Hindi naman po siya problema. Kami nga po yung may kasalanan kung ba't nawawala yung embroidery patch. Wala po kayong kasalanan, Aling Rosa. O siya, yung mga pagkain na iaalay, naroon na sa mesa, Rosa. Alis muna kami ni Cherry ngayon ha, para asikasuhin ng ibang kailangan para sa kasal. Kayo na muna ang bahala rito. Alam kong kaya nyo yan. Sige po, kami na po ang bahala ni Inay. Sir Elmer, makakaasa po kayo sa amin. Naiwan na mag-ina sa harap ng punso. Huminga muna ng malalim si Aling Rosa bago inihanda ang pagkaing iaalay. Tumuloy naman si Junjun kahit papaano para matapos na agad ang gagawin nila. Nay, sigurado ba kayo rito? Hindi ba parang napaka-imposible naman po siguro nito? Anak, minsan walang masama na maniwala. At saka, kung ito ang tradisyon nila, susundin natin. Para na rin sa ikapapanatag ng lahat. Pero yung embroidery patch, paano kaya nila tinatago? Parang imposible. Mapapasok ba yun dito sa punso, Nay? Kung totoo ngang duwende, kaya nilang magtago kahit mga imposibleng bagay. Ang mahalaga, makuha natin ulit yung embroidery patch. Ay, ano pa ba magagawa ko? Eto na po, bigas, kaunting gulay at prutas. Nay, saan ko ito ilalapag? Ilapag mo dyan. Dyan sa baba mismo ng punso. Ayusin mo, Junjun. Huwag magulo ang pagkakalagay. Kailangan malinis at maayos. Opo, Nay. Eto, okay na ba to? Nilagay ko na sa bilao. Saan tayo pupwesto? Dito mismo sa harap nila. Mas mabuting makita nila tayo malapit sa pagkain na binigay natin. Anong susunod na gagawin natin, Nay? Okay, tara na. Kausapin na natin sila. Ano pong sasabihin natin? Sabihin mo lang na hindi tayo kaaway. Nakikiusap lang tayo na ibalik nila ang kinuha nila kasi kailangan natin yun. Sige po. Magandang araw po. Kung sino man po kayo nakatira dito. Hindi po kami masama. Nandito lang kami para tumulong sa may-ari ng bahay. Kung may babalik niyo po sana yung embroidery patch na kinuha, lubos po kaming magpapasalamat. Ako rin, nagdarasal na sana ay maging payapa ang relasyon namin sa inyo. Wala po kaming masamang intensyon. Anong ginagawa niyo na sa ilalim ng balete? Ay, magandang hapon po. Ako po si Rosa at ito naman po ang anak kong si Junjun. Nirekomenda kami para tumahi ng damit pangkasal na gagamitin ni Ma'am Cherry. Magandang hapon po. Pasensya na kung medyo kakaiba yung ginagawa namin. May paliwanag po si Sir Elmer dito. Naintindihan ko. Ibig sabihin, pinaglalaroan kayo ng mga taga-punso. Hindi na yan bago dito kapag may bago dito sa bahay nila, Cherry. Ganun na nga raw. Kaya nag-alay kami para ibalik yung nawawalang bagay sa amin. Siguro nga yung embroidery patch ang napili nilang pagdiskitahan. Pero tama yan. Mabuti't sinunod nyo kaagad. Kung hindi, baka lalo pa kayong pagdiskitahan. At saka, hindi lahat ng tao marunong makisama sa kanila. Paano niyo po nalaman na embroidery patch ang nawawala? Halata kasi sa inyo. Kita ko sa mga mata nyo ang kaba. At saka, matagal na akong sanay sa mga ganyang laro ng taga-punso. Kilala na ba kayo ng mga taga-punso? Oo, matagal na. Dito na ako tumanda kaya kilala na nila ako. Kaya kahit minsan kung may mawawalang gamit, isasauli rin naman nila maya-maya. Ay, buti naman pala kung ganun. Nakakapanatag ng loob na marinig yan. Oo, kaya kumalma lang kayo. Mamaya ibabalik na nila yon. Panigurado yan. At saka, kayo pala yung bagong mananahi rito. Paano yan? Marami pa kayong trabahong gagawin lalo pat nawawala pa yung embroidery patch. Ayun na nga yung problema. Pero malaki-laki na rin naman yung naaayos namin ng anak ko. Alam nyo, marunong din akong manahi. Kung gusto nyo, maaari akong tumulong. Talaga po? Pero hindi kaya magtaka si na Ma'am Cherry kung bigla kayong sumama? Huwag kayong mag-alala.
kilala na ako ng pamilya nila. Tumutulong din kasi ako sa kanila. Nakakahiya naman sa'yo. Ah, nakalimutan ko palang magpakilala. Ako si Linda. Linda, nakakahiya naman sa'yo. Baka masabihan kaming hindi namin kaya ang pinapagawa nila Ma'am Cherry. Hindi yan. At saka tutulong lang ako ng libre para lang talaga mapabilis ang trabaho ninyo. Hindi madaling mag-ayos ng antigong dress. Opo, totoo po yan, Nay. Ang dami pang sira at may mga detalye pa tayong kailangang gawin. Sige Linda. Kung libre lang naman at kilala na kayo nila Ma'am Cherry baka mas makatulong ka nga sa amin. Maraming salamat ha. Walang anuman. Basta kapag kailangan nyo ng dagdag kamay, sabihin nyo lang. Lagi lang akong nasa likod ng bahay nila Cherry. Sige po, maraming salamat po ulit. Mabuti. O siya, iiwan ko na kayo para maituloy na ninyo ang ginagawa ninyo. May hinatid lang din kasi akong gamit dito para sa kasal. Mauna na ako. Maraming salamat ulit Linda. Nay, sa tingin nyo, ibabalik ba talaga ng mga duwende yung embroidery patch? Sana nga anak. Ginawa na natin ang parte natin. Ang natitira na lang ay magtiwala. Pero parang ang hirap isipin na mga duwende yung kumuha ng embroidery patch Kanina ka pa ganyan, Junjun. Puro ka na naman na may nararamdamang nakamasid. Ano ba talaga? Ewan ko, Nay. Kapag nakakita ko, maniniwala ako. Kung ganon, hindi ba delikado para kay Ma'am Cherry na ikasal dito kung may mga ganong nilalang? Hindi naman. Kung matagal na sila rito at hindi nananakit, baka nagpaparamdam lang. At kung buntis si Ma'am Cherry, baka lalo siyang bantayan. Sana nga po. At sana matapos na rin natin agad itong pagtatahi nito. Gusto ko na pong makapasyal dito sa Guimaras Kaya nga dapat ipagdasal mo na ibabalik na ng duwende ang embroidery patch. Nay, pinagdarasal ko naman po. Ayan, mabuti yan. O tara na, marami pa tayong tatapusin. Okay na ba talaga yung iniwan natin na pagkain? Nay, teka lang. Nay, tingnan nyo yung prutas. Lumulutang! Ha? Ano? Grabe ka naman makahila, anak. Saan ba? Wala naman, Junjun. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Hindi po ako nagbibiro, Nay. Kanina lang, kita ko talaga. Umangat yung mangga palapit sa punso. Anak, baka namamalikmata ka lang. Pagod ka na siguro kaya kung ano-ano na yung nakikita mo. Pero Nay, totoo nga po. Nakita ko po talaga na lumulutang yung mangga. Ba't ayaw niyo po pong maniwala sa akin? Sige na. Oo na, tama na. Baka yung duwende na yun, tinatanggap yung handog natin. Magdasal ka na lang ulit para ibalik nila yung embroidery patch. Yun ang mas importante. Bago siya tumalikod, narinig pa ni Aling Rosa ang anak niya na si Junjun na nagmamaktol na totoo raw ang nakita niyang lumulutang na mangga. Napailing na lang siya. Totoo man o guni-guni lang yon, ang tanging hiling niya ay maibalik na nga ng mga taga-punso ang embroidery patch na tinago. Pagbalik nila sa kwarto, agad silang nagpatuloy sa pag-aayos ng damit. Tahimik na nag-iisip si Aling Rosa kung may babalik pa ba ng mga duwende ang nawalang embroidery patch. Kung hindi, handa na rin siyang gumawa ng ibang paraan. Kinagabihan, parehong abala sina Aling Rosa at Junjun. Siya sa pagtatahi at si Junjun naman sa pag-aayos ng ilang detalye. Ilang sandali pa, biglang napatigil si Junjun nang may mapansin mula sa labas ng bintana. Nay! Nay! Tumingin ka po sa labas! Sa may punso! Dalian nyo, Nay! Ano na naman yan, Junjun? Huwag mo na masyadong takutin ang sarili mo. Nay, seryoso! Hindi ko po tinatakot ang sarili ko. Tumingin ka na lang po sa labas ng bintana. Ano na naman ba kasi ang... Ay, Diyos ko! Lumulutang na embroidery patch! Ay, Diyos ko! Yan na ba yung nawawalang embroidery patch? Kaya nga po sinabi kong tumingin kayo sa bintana, Nay Totoo talaga yung nakita ko kanina. Lumutang nga yung mangga. Tinanggap nila yung handog natin, Nay. Ay, salamat sa Diyos! Binalik na nila yung embroidery patch, Junjun!
Baka nakita po nilang wala naman tayong masamang intensyon, Nay. Grabe. Kaya pala may kung anong malamig na hangin kanina. Pero Nay, hindi pa kayo natatakot? Bakit naman ako matatakot, nak? Wala naman tayong ginagawang masama sa kanila. At saka, mas nangingibabaw sa akin yung ginhawa. Kahit papano, matatapos na natin yung dress na walang iniisip na iba. Wala naman na siguro silang itatago na no? Ay sana nga wala na, Junjun. Masyado na nga akong problemado nung nawala yung embroidery patch. Akala ko talaga mawawalan tayo ng trabaho. Mukhang mababait naman sila, Ma'am Cherry, Nay. At saka, alam naman nila na hindi natin sadya ang pagkawala ng embroidery patch na yan. Ay, teka! Ano yun, Nay? Narinig niyo ba yun? Diyos mio! Ano yun? Parang ibon. Pero, hindi normal na tunog ng ibon. Nay, ang lakas ng tunog. Para bang nasa malapit lang natin. Isarado mo na yung bintana, Junjun. Teka lang, Nay. Ay, putya! Nay, nakita ko! May malaking ibon sa balete. Nakatingin dito sa bahay. Huwag mong tingnan. Isarado mo na lang agad yung bintana. Ang laki, Nay. Hindi normal na ibon yun. At yung mga mata niya, parang pula. Aray ko, ang sakit sa tinga ng tili. Aray! Aray ko! Parang binibiyak ang tenga ko! Nay, hindi po ito ordinaryong ibon. Hindi kaya... Ano yun? Anong nangyayari? Narinig niyo ba yung tili ng ibon? Rosa, Junjun, okay lang ba kayo? Sir Elmer, may malaking ibon sa labas na nakadapo sa balete. Nakatingin dito sa bahay niyo. Ha? Ibon? Nasaan? Ha? Nasaan? Dito sa balete? Wala naman ah. Ho? Paano pong wala Nandyan lang siya kanina. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Ang laki niyang ibon Pula din yung mga mata niya. Sir Elmer, hindi po nagsisinungaling ang anak ko. Alam kong alam niyo rin po na aswang yun. Papa, bakit parang iba ngayon? Dati naman, kapag may tiktik parang nagdadaan lang. Pero ngayon, diretsong sumisilip. Tumitili pa dito sa atin. Hindi ko rin alam. Pero mas naging agresibo siya. Sila ngayon, para bang desperado. Ang ibig sabihin ngayon lang sila naging ganito? Simula nung nagdadalang tao ako, pansin lang namin na parang may naglalakad sa bubong. Pero hanggang dun lang yun. Hindi rin sila gabi-gabi dito. Ngayon, hindi ko na alam. Kung ganyan po, ibig sabihin, mas malaki ang tsansa na manakito sila. Hindi ko naman hahayaan na dumating sila sa ganyang punto. Poprotektahan ko ang anak ko at ang magiging apo ko. Magsasalita pa sana si Aling Rosa nang bigla silang napatingin sa malakas na katok sa pintuan. Nakatinginan silang lahat sa loob. Kapwa kinakabahan. Hindi nila alam kung tao ba ang nasa labas o ang aswang na hinihintay nila. Sino yan? Ako si Linda. Ano nangyayari dyan? Ang lakas ng tili. Ayos lang ba kayo dyan? Linda! Ay, teka. Bubuksan ko ang pinto. Tahimik akong kumakain ng may narinig akong tili ng ibon Ano ba nangyari? Linda, buti nandito ka. Halika, pumasok ka. Ayos ka lang ba, Ma'am Cherry? Ano ba yon? Aling Linda, may tumitik-tik na naman. Alam mo na po yun. Ngayon? Pero hindi ba't dumadapo lang sila rito? Nagmamasit? Oo. Pero ngayon mas agresibo na ang aswang na yon. Para bang pinipilit pumasok. Hindi po ba dapat na po tayong maghanda ng mga pangontra? Tama ang anak ko. Kailangan natin ng asin at bawang ngayon na. Yan lang ang panlaban natin. Teka lang, kukuha ko. Sige, sasamahan na kita, Cherry. Ako na po. Aling Linda? Ha? Sige. Linda, may nakita ka bang malaking ibon pagpunta mo rito? Wala naman akong nakita, Elmer. May nakita kasi itong si Junjun na malaking ibon sa may puno ng balete. Alam kong kitang-kita ang balete sa bahay ninyo. Kaya baka nakita mo rin yon.
Wala naman ako nakitang malaking ibon, Elmer. Yung tili lang talaga ang narinig ko. Aling Rosa, Aling Linda, ito na po ang mga bawang. Iyan na po lahat ng bawang dito sa bahay. Ay tara na, ilagay na natin sa bawat sulok ng bahay. Tutulong po ako, Aling Rosa. Ay nako, Ma'am Cherry, mas mabuting umupo ka na lang po sa sopa. Dapat malayo ka sa kung anumang bukana dito sa bahay. Kami na pong bahala rito. Nay, ito pa po yung mga asin, oh. Mabilis na kumilos si Aling Rosa. Naglagay ng asin sa paligid ng pinto at mga bintana, pati bawang sa mesa. Habang abala siya, napansin ni Junjun na parang ilag si Linda sa bawang at asin. Kagad itong lumapit kay Aling Rosa para ibulong ang napapansin niya. Nay, tingnan niyo po si Aling Linda, oh. Parang umiiwas po sa bawang at sa asin. Sigurado ka ba dyan, Junjun? Kung ano-ano na lang ang mga napapansin mo. Nay, kilala niyo naman po ako. Subukan mo lang pong tingnan si Aling Rosa. Baka allergic lang siya sa ganyan, anak. May mga tao nga rin na ayaw sa suka. Hindi na dapat ginagawan niya ng issue. Nay, seryoso. Kanina pa siya nakatayo dyan, oh. Pero hindi man lang tumulong. Bakit, Junjun? Kanina pa kita napapansin na tumitingin sa akin, ah. May gusto ka bang sabihin? Ho? Magtatanong lang po sana ako kung bakit ayaw niyo pong humawak ng bawang at asin, Aling Linda. Ha? Ay, pasensya na kayo at hindi ko kayo matutulungan sa paglagay. Kumakati kasi ang balat ko kapag nakakahawak ko ng ganyan eh. Kaya nga bumibili lang ako ng mga tindang ulam lang. Kasi hindi ako nakakapagluto dahil sa ganyan. Kaya po pala palagi ko po kayong nakikitang bumibili ng panindang ulam dyan sa tapat ng bahay po. Oo, Cherry, pasensya na kayo ha. May problema ba dito? Ay, wala. Dahil hindi ako makatulong sa paglalagay ng ganyan, ako na lang ang magbabantay sa pinto. Nay, hindi ba parang ang weird naman po na may ganong allergy? Junjun, hayaan mo na. Mas importante na pagtuunan ng pansin ang nasa labas ng bahay. Papa, bakit parang ngayon lang sila naging agresibo? Parang gusto nila na makuha ang baby ko. Hindi ko alam, Cherry. Pero hindi ako papayag na makukuha nila ang apo ko. Hindi sila makakapasok dito. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa iyo. Inay, tingnan niyo po si Sir Elmer, oh. Halatang hindi na bago sa kanya to. Parang seryoso na yata ang nangyayari. Oo anak, pero kitang-kita ko, ngayon lang sila naghalit ng ganito. Aling Rosa, sapat na po ba yung mga bawang at asin? Huwag ka mag-alala, Ma'am Cherry. Nalagyan na namin bawat sulok. Ayan na naman yung mga kalis ko sa bubong. Diyos ko, nandyan na naman yung aswang. Hindi na pwede to. Lalabas ako. Titingnan ko kung sino o ano talaga yan. Sir Elmer, huwag po kayong padalos-dalos. Wala po kayong dala kahit anong panlaban. Sir Elmer, sasamahan na po kita sa labas. Elmer, baka mas delikado kung lalabas pa kayo. Baka mas mabuti na dito lang tayo sa loob. Hindi, Linda. Hindi na ako makakatiis. Gusto ko makita kung sinong nananakot sa amin. Papa, please, huwag ka na lang pong lumabas. Kung hindi ko harapin ngayon, paulit-ulit na lang to. Basta Sir Elmer, kung lalabas kayo, sasama ako para sigurado. Hindi, Junjun. Bata ka pa. Ako lang mag-isa ang lalabas. 23 years old na po ako, Sir Elmer. Hindi na po ako bata. Hindi ko kayo hahayaan na mag-isa sa labas. Junjun, huwag kang makulit. Huwag kang basta lalabas. Nay, hindi ko kayang hayaan si Sir Elmer. Kung lalabas siya, kasama niya ako. Papa, makinig ka na lang. Huwag na muna ngayon. Baka patibong to. Cherry, anak. Hindi na ako makakatulog kung hindi ko malalaman kung anong nasa labas. Hindi na nagpapigil sina Sir Elmer at Junjun. Matapang silang lumabas ng bahay na may dalang asin at bawang. Naiwan naman sa loob nila si Aling Rosa, Linda at Ma'am Cherry na kapwa rin kinakabahan. Maya-maya pa ay napasigaw sa takot si Cherry nang makarinig sila ng malakas na kaluskos sa bubong kasabay ang malakas na tili nito.
Ay, Diyos ko. Sana hindi sila mapahamak. Papa! Junjun! Huwag na kayong lalayo! Dito na lang kayo malapit sa pinto! Bumalik na kayo dito sa loob, dali! Ayop ka! Huwag mong gagalawin ang pamilya ko! Umalis ka dyan! Hindi ka makakapasok dito! Umarap ka sa amin! Lumabas ka kung may tapang ka! Sir Elmer, yan siya oh, nasa bubong. Malaki, nakatingin sa atin. Umalis ka! Etong sa'yo, asin! Ay, Diyos ko! Natamaan siguro nila. Sumigaw yung ibon. Ah, umalis na ba? Ayan, lumipad na palayo, Sir Elmer. Nay, umalis na siya. Nataboy namin. Hindi na siguro yung babalik. Oo nga po. At saka, pagtapon namin ng asin at bawang, umalis din kaagad nung natamaan eh. Salamat sa Diyos at umalis na. Mabuti na lang at umalis na siya. Sana'y hindi na siya bumalik. Babalik siya. Hindi pa tapos to eh. Pero ngayon, alam na natin kaya nating lumaban. Hindi na nila tayo matatakot. Mas mabuting magpahinga ka na, Ma'am Cherry. Kami na ang bahala dito. Hindi kami matutulog. Magbabantay kami habang nagtatahi. Magsasalita pa sana si Ma'am Cherry, ngunit agad na siyang pinigilan ni Sir Elmer. At pinayuhan na magpahinga na lamang. Masama sa buntis ang ma-stress. Nagpasalamat ng marami ang mag-ama sa tulong na natanggap nila bago umakyat sa ikalawang palapag. Naiwan naman sila Aling Rosa sa ibaba. Kahit nangingibabaw pa ang takot sa kanilang dibdib, pinilit nilang kumilos at magtahi. Tahimik na nanalangin si Aling Rosa na sana'y hindi na muling bumalik pa ang aswang nung gabing yon. 2 gabi na ang lumipas mula nang magparamdam ang aswang. Gabi-gabi pa rin silang praning. Kahit kaunting kaluskos lang ay agad na silang naaalerto. Pero kahit na ganon, hindi nila pinabayaan ang pananahi. Malaki na rin ang naging progreso nila, lalo na sa tulong ni Aling Linda nitong mga nakaraang araw. Buti na lang. Malapit-lapit na rin tayong matapos, Junjun. Ayusin mong mabuti ang tahi sa laylayan, ha? Ayoko magkaproblema pa tayo ulit. Opo, Nay. Gusto ko na rin po kasing matapos agad to eh, para makauwi na tayo. Kaya nga eh, gusto ko nang makauwi na tayo. Kumusta na kaya ang mga kapitbahay natin doon? Siguro maraming gustong magpatahi sa atin ng uniforme. Kaya nga po, Nay. Malapit na rin po kasi pasukan eh. Panigurado, hinahanap na tayo doon. Pag uwi natin, tumanggap agad tayo ng tatahiin. Mas mabuting marami tayong ipon kung sakali. Nay, magpahinga ka po kaya minsan. Pag uwi natin, wala tayong gagawin kundi magpahinga ah. At saka, Nay, yung tela lumulutang. Itatago na naman ulit ng mga duwende. Ay, Diyos ko naman! Kailangan nating makiusap na hindi tayo guluhin. Nay, ikaw na, dali! Mga duwende, pwede po bang makuha yung tela? Patapos na kasi kami sa wedding dress ni Cherry. Kung okay lang ba? Susunod kaya sila? Ay, wow! Sumunod nga sila. Ang dali naman nilang mapakiusapan. Kailangan maayos at magalang mo rin kasing kausapin. Pinaglalaro na naman tayo, Nay. Tumatawa ba naman habang tumatalikod pabalik ng punso? Ang sipag niyo naman, Rosa. Hindi ko akalain kaya pala ng kamay niyo na habulin lahat ng to. Kahit halos hindi na kayo natutulog. Oh, ikaw pala yan, Linda. Wala eh. Kailangan na rin kasi naming matapos to. Kapag tumigil kami, lalo lang kaming kakainin ng kaba sa gabi dito. At least kapag abala, hindi masyadong naiisip. Pero Nay, kahit anong gawin ko, hindi pa rin po mawala sa isip ko yung nakita kong ibon sa bubong nila Sir Elmer eh. Kailangan, hindi po ako makakita ng ganun sa bayan natin. Mas matapang kasi yung mga yan sa probinsya. Iwas yan sila sa mga matatao na lugar. Pero bawat lugar, merong ganyan talaga. Hindi po, Aling Linda. Nung buntis po yung kapitbahay namin, wala naman po kaming narinig na aswang eh. Dito lang po talaga namin naranasan yan.
Kaya nga kailangan nating matapos itong dress ngayon, Junjun, para makauwi na tayo sa atin. Mas mabuti nang doon tayo sa bahay kahit papano, mas panatag ang pakiramdam ko. Uuwi na kayo. Kung matatapos nyo to ngayon. Oo, bakit? May problema ba, Linda? Wala naman. Wala. Ano ka ba, Rosa? Nagtanong lang ako kasi siyempre nakasanayan ko na rin na kasama kayo rito. Biglang tatahimik na naman tong bahay kapag wala kayo. Yun lang po ba? Oo naman. Ano pa nga ba? Ang importante, matapos na natin to. Sige, mas mabuti nga kung ganun. Medyo konti na lang din ang aayusin. Kayang-kaya na matapos to ngayong araw. Kahit nagtataka si Aling Rosa sa naging reaksyon ni Linda, nagpatuloy na lang siya sa pananahi. Ramdam niya na kahit tahimik ito, may mabigat na iniisip si Linda. Ang tanging pumupuno sa silid ay ang tunog ng karayom na dumadaan sa tela at ang may hinang buntong hininga nilang tatlo. Kinagabihan, mas gumaan na ang pakiramdam ni Aling Rosa nang makitang patapos na rin sila sa wedding dress. Umunat muna siya pagkatapos ay sumilip sa bintana. Nakita ni Aling Rosa na bilog ang buwan. Bigla-bigla siyang kinutuban ng masama. Nawala ang pagtingin niya sa buwan nang kalabitin siya ni Junjun. Nay, bakit parang iba yung kilos ni Aling Linda? Kanina pa siya parang ewan. Parang ang weird. Huwag kang ganyan, Junjun. Baka napapagod lang siya. Mahaba na rin ang araw natin eh. Hindi, Nay. Tingnan mo siya oh. Parang may sinisinghot. Tapos, parang naglalaway. Nakakatakot. Tama na, baka marinig ka. Huwag kang manghusga agad sa tao. Rosa, may gusto ka bang sabihin? May problema ba? Kanina pa kasi kayo tingin ng tingin sa akin eh. Linda, napansin ko lang. Parang iba ang kilos mo. May nangyayari ba? May iniinda ka ba? Wala naman. Ano ka ba? May naaamoy lang ako. Naamoy? Ano naman po yun, Aling Linda? Naaamoy? Anong ibig mong sabihin, Linda? May pagkain. Ang bango. Parang gusto ko talaga matikman. Hindi ko mapigilan, parang ang sarap. Sabi ko na nga ba, Nay, hindi siya normal. Ano bang pagkain ang sinasabi mo? Pakilarawan naman, baka maamoy din namin yung naaamoy mo. Wala pala yon. Huwag nyo na lang intindihin yung sinabi ko. Saan nga pala yung gunting? Aling Linda naman, naku-curious ako sa naaamoy mo eh. Ano po ba yun? Kanina ko pa po kayo nakikitang may inaamoy eh. Linda, sagutin mo na lang yung tinatanong namin. Ano ba talaga yung naaamoy mo? Kanina pa kasi kami nagtataka sa kilos mo eh. Sabi nang wala nga. Ayoko ng pag-usapan. Ibigay mo na lang sa akin yung gunting para makapagpatuloy na tayo. Nay, huwag mo po ibibigay. Hindi ko po siya mapagkatiwalaan ngayon talaga. Junjun, huwag kang ganyan. Linda, sigurado ka bang ayos ka lang? Kanina pa kasi kami nag-aalala sa'yo. Ano ka ba, Rosa? Ayos lang ako. Wala kayong dapat ikabahala. Huwag niyo akong tinitingnan na parang may mali sa akin, ha? May mali talaga. Nay, kahit malaki yung natutulong sa atin ni Aling Linda, iba talaga yung kilos niya ngayon, ha? Junjun, manahimik ka na. Baka marinig ka ni Aling Linda. Tumutulo po laway niya kanina. Aling Linda, may sakit po ba kayo? Junjun! Humingi ka ng pasensya kay Linda. Hindi. Ayos lang, Rosa. Bata lang naman siya. Saka, naiintindihan ko naman. Siguro nga na kakaiba lang talaga ang kilos ko ngayon. Pero wala ito. Sige na. Sabihin mo na lang kung ano ang pwede kong maitulong. Kung pinipilit mong okay ka lang talaga, sige, baka pwedeng pakikuha na lang yung embroidery patch. Yan na lang ang kulang para matapos na to. Sige, nandito lang yon sa may kahon eh. Eto ba yung sinasabi mo? Oo, yan nga. Ingat lang sana. Aling Linda, ano po yung ginagawa niyo? Bakit ba po gugupitin? Linda! Para saan yan? Ba't sisirain mo ang embroidery patch?
Ha? Nako, pasensya na, hindi ko alam. Parang wala ako sa sarili ko Akala ko kasi, ewan ko ba? Akala po? Ano po bang akala nyo? Paano ka po nagkakamali ng ganyan, Aling Linda? Linda, seryoso ko. Anong nangyayari sa'yo? Kanina pa namin nakikita na parang wala ka sa sarili. Pasensya na talaga. Ang totoo ay naaamoy ko pa rin. Ang bango talaga. Hindi ko mapigilan. Parang humahabol sa akin yung amoy. Ano po bang amoy na yon? Wala naman po kami naamoy Di ba po, Nay? Oo nga, wala naman talaga, Linda. Anong klaseng amoy ba yan? Para siyang nilagang karne. O baka inihaw. Pero mas matamis, mas mabango. Para bang espesyal na putay na hindi ko maipaliwanag. Ho? Wala naman po tayong niluluto rito At saka, tapos na po tayong magapunan. Linda, baka gutom ka lang ulit. Kanina pa tayo abala rito. Gusto mo ba ng tinapay? Eto may natira pa akong pandesal. Maraming salamat, Rosa. Pero ayos lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala sa akin. Nay, hindi na po talaga siya dapat pagkatiwalaan. Junjun, huwag kang basta magduda. Linda, baka naman nahihilo ka lang. Nauulol minsan ng ilong kapag pagod. Hindi, Rosa. Nandito ba sila, Ma'am Cherry? Oo, nandun na sa kwarto niya si Ma'am Cherry. Teka lang. Iihi lang ako. Ay sasamahan kita, Linda. Baka mawalan ka ng malay dyan sa daan. Huwag! Linda, okay ka lang ba talaga? Ayos ka lang ako. Hindi na lang ako iihi. Tapusin na natin tong dress para makauwi na ako. Kung talagang gusto mo, ipakiayos na lang yung mga sinulid sa tabi. Nay, bakit pa po ba siya pinapagawa? Delikado po siya Tumahimik ka na lang, Junjun. Hayaan mo na muna. Ano ba pinagbubulungan na dyan? Wala. Sabi ko lang kay Junjun, huwag masyadong mag-ingay kasi gabi na. Sige. Linda, kung may bumabagabag talaga sa'yo, sabihin mo na lang. Mas mabuti kung malinaw ang lahat. Wala nga! Ba't ayaw niyo bang maniwala? Nay, ba't nanilisik po yung mga mata ni Aling Linda? Kumalma ka na lang muna, Linda. Ikaw, Junjun. Akala mo ba hindi ko narinig yung pinubulong mo? Napakawalang respeto mong bata ka. Totoo naman po kasi talaga na kakaiba yung kinikilos nyo, Aling Linda Naglalaway ka pa. Para kang aswang. Junjun! Ganon ba? Bahala na kayo dyan! Umalis ng kwarto si Linda at pabagsak na sinara ang pinto. Napabuntong hininga si Aling Rosa at pinakalma si Junjun na patuloy pa ring may sinasabi tungkol kay Linda. Nagulat siya sa asal nito. Parang hindi na siya ang Linda na nakilala nila noong mga nakaraang araw. Paupo na sana sila nang marinig nila ang matinis na pagsigaw ni Cherry sa ikalawang palapag. Kasabay noon ay ang kalabog sa bubong. Nagkatinginan sila ni Junjun at agad-agad na umakyat sa pangalawang palapag. Mas nagulat sila nang makita na nakapaibabaw si Linda sa taas ni Ma'am Cherry. Matulis at mahaba ang dila. Sabi ko na nga umalis ka dyan, Aling Linda! Huwag ka makialam! Kunyemas na bata ka! Tulungan niyo ako! Huwag niyo siya hayaang lumapit sa akin! Pakiusap po! Linda! Ay, Diyos ko po! Lumayo ka kay Ma'am Cherry! Linda, Diyos ko, hindi ko akalain. Ikaw pala. Matagal ka na palang nagtatago. Nay! Papa! Yung mga duwende! Nay, tingnan niyo lumulutang na lagayan ng asin at bawang. Diyos ko! Mabuti na lang at tinulungan tayo! Itiwan niyo ako, Elmer! Papatayin ko kayo! Rosa, abutin mo na. Ayan, iwisik mo na kagad. Ngayon na. Kunyemas ang hapdi! Bitiwan mo akong bata ka! Putik na yan. Hindi pwede. Kaya pala nauulol ka kanina kakaamoy Si Ma'am Cherry na pala yun. May pagalit-galit ka pang nalalaman. Aray! Nay!
Ang bubong! May kaluskos na naman ng kukusayero! Ah! Ang ingay! Ang sakit sa tenga! Nagdala ka pa na kasama mo, Linda. Hindi pa kayo nadala nung una. Junjun, may goma sa ilalim ng lababo. Sunugin mo yon. Ako na bahala sa punyemas na ito. Sige po, Sir Elmer. Mag-iingat ka sa labas, anak. Pakiusap. Hindi niyo ako kayang pigilan. Rosa, yung dila niya, apakan mo. Tumikim ka na rin ng asin, Linda. Ma'am Cherry, dito po tayo sa gilid. Pakawalan mo ako, Elmer! Papa, mag-iingat ka. Nag-iiba na po ang anyo ni Aling Linda. Punyemas, ang kamay ko. Rosa, sabuyan mo na kasi para magila. Linda, hindi ka makakawala. Tama na! Tama na sa asin! Sir Elmer, Diyos ko, dumudugo ka. Papa! Ang sarap! Ang init ng dugo! Gusto ko pa! Linda, nahihibang ka na talaga. Punyemas! Ang apte! Ang apte! Mga punyemas kayo! Nay, nasindihan ko na yung goma. Umalis na yung malaking ibon. Ang baho ng goma. Tama na! Ang baho! Ang sakit! Hindi ko na kaya! Mga punyemas kayo! Wala ka nang kawala dito sa amin, Linda. Papatay na kita para wala ka ng ibang mabiktima pa. Para siyang napapaso. Sabuyan mo pa na kasi, Rosa. Kahit mawalan siya ng malay, wala akong pakialam. Nay! Nay, nawalan siya ng malay. Tingnan niyo, hindi na gumagalaw. Totoo ba? Ay, Diyos ko! Mawawala na rin ako ng malay sa sobrang nerbiyos. Huwag makampante. Baka pakunwari lang yan. Cherry, anak, Diyos ko, ayos ka lang ba? Okay ka lang ba dito sa likod ng pinto? Junjun, hawakan mo nga tong asin. Bigla silang natigilan ng may malaking ibon sa loob ng kwarto at mabilis na lumipad palabas ng bintana, dahilan para mabasag ang salamin nito. Paglingon nila kung saan nakahilata si Linda ay wala na ito. Patuloy na umiyak si Cherry dahil sa takot. Nay, nawala siya! Babalik ba siya? Diyos ko, baka balikan pa ako ng halimaw na yun. Hindi ko alam, Ma'am Cherry. Hindi na siya babalik. At hindi na rin siya makakabalik. Sigurado po ba kayo, Sir Elmer? Oo, sigurado ako, Junjun. Alam na namin kung sino ang aswang. At alam ni Linda na buong baryo na ang magiging kalaban niya. Sana nga hindi na siya bumalik pa. Natatakot na ako. Huwag ka mag-alala, Cherry. Kukuha ko ng taong magbabantay sa'yo habang wala pang asawa mo. Kung ganun, edi, pwede na palang huminga. Oo, Rosa. Ngayon, kailangan na nating ayusin ang lahat dito sa bahay. Tapos na ang pangangambala ng aswang na yun dito. Ay, salamat naman kung ganun. Sa gabing yun, mabigat pa rin ang pakiramdam sa bahay dahil sa nangyari. Hindi pa rin makapaniwala si Aling Rosa na aswang pala si Linda. Ngayon niya naintindihan kung bakit kakaiba ang kilos nito nung nalaman niyang uuwi na sila kinabukasan. Kaya rin pala halos sisirain ni Linda ang wedding dress para mapatagal sila sa bahay at para makahanap ng pagkakataon na aswangin si Cherry. Kung hindi dahil kay Junjun, baka hindi nila nalaman ang totoo. Umiling na lamang siya sa sarili at muling nag-focus sa pagtatapos na ayusin ang wedding dress. Kinabukasan, masayang binalita ni Aling Rosa at Junjun kina Ma'am Cherry na tapos na nila ang pag-aayos ng damit. Kahit kitang-kita sa mukha ni Ma'am Cherry na hindi pa nakaka-recover sa nangyari nung gabi, pero ngumiti ito nang makita ang dress. Niyakap ni Ma'am Cherry si Aling Rosa na mahigpit.
Aling Rosa, Junjun, ang ganda ng gawa niyo. Maraming salamat po talaga. Parang bago po ulit ang wedding dress. Ay, Ma'am Cherry, wala po yun. Ginawa lang po namin ni Junjun ang trabaho namin. Anong meron? Papa, yung wedding dress tapos na po. Tingnan niyo po, Papa, oh. Ang ganda nga, anak. Ang galing niyo talaga, Rosa. Junjun. Hindi namin pinagsisisihan na nagtiwala kami sa inyo. Oo, at kung okay lang po sa inyo, Aling Rosa, kung may kailangan pang tahiin sa susunod, kayo na po agad ang tatawagan namin. Ay hala, maraming salamat po, Ma'am Cherry. Kahit may nangyari kagabi, sobra-sobra po ang saya ko ngayon. Alam kong protektado ako ng bodyguards ko, ng papa ko at ng asawa ko. Tapos, maayos na ang wedding dress ko. At narinig ko rin, wala na si Linda sa bahay nila. Lahat ng tao sa baryo, alam na ang nangyari at galit na sa kanya. Kaya sigurado kong hindi na siya makakabalik pa rito. Mabuti naman po kung ganon, Sir Elmer. Mas ligtas na si Ma'am Cherry at ang bata sa sinapupunan niya. Salamat po talaga, Aling Rosa. Sigurado kong masaya rin si Mama sa langit dahil sa tulong niyo. Kami po dapat ang magpasalamat sa inyo, Ma'am Cherry, Sir Elmer. Dahil po sa inyo, makakapag-aral na ulit si Junjun. Malaki rin po kasi ang ibinayad ninyo sa amin. Sapat lang ang ibinayad namin dahil sa husay ng inyong ginawa. Junjun, anong kurso ba yung kinuha mo? Civil engineering po, Sir Elmer. Ay, ang galing. Ang talino mo pala talagang bata ka. Ababa, dahil dyan ipapakilala kita sa kaibigan kong kasama ko sa pagbibigay ng scholarship. Para maisama ka sa mga estudyanteng tinutulungan ng grupo na makatapos sa kolehiyo. Konting tulong lang ito. At bilang pasasalamat na rin sa pagtulong nyo sa amin. Gusto ko ang mga kagaya mong nagpupursige sa buhay. Kayo ang dapat natulungan. Hala, maraming salamat po talaga, Sir Elmer. Sobrang laking tulong na po yan sa amin. Maraming salamat po, Sir Elmer. Mag-aaral po talaga ako mabuti. Walang anuman yon, Junjun. Mabait at matulungin kang bata. O siya, gusto rin namin kayong magpahinga muna ngayon, ha? Kung gusto nyong mamasyal, okay lang din. Tama po si Papa, Aling Rosa. Bukas na lang po kayo umuwi. Kami na po ang maghahatid sa inyo pabalik sa bayan nyo. Sumabay ho kayo sa amin dahil may mga kakausapin din kaming kaibigan na sa bandaro ng daan ng lugar nila. Iimbitahan kasi namin sila sa kasal ko. Maraming salamat po. O sige, maiwan na muna namin kayo, ha? Kailangan ko pang dalhin sa doktor tong si Cherry para sa check-up niya. Maraming salamat po ulit sa inyo, Ma'am. Sir, mag-iingat po kayo. Ayos palang karansan natin dito bilang mananahin ay. Nagkatrabaho na tayo, nakaranas pa ng duwende at aswang, at nagkaroon pa ako ng scholarship. Di bali na pala na may ganun. Kung swerte naman pala ang kapalit. Loko ka talagang bata ka. Pero sobrang swerte ko rin sa'yo. Wow, ang sweet mo naman po, Nay. Ay, tingnan nyo, may prutas na lumulutang. Uy, aba, papunta sa atin? Bigay siguro yan ng mga duwende sa atin, anak. Mababait kasi tayo eh. Uy, wow! Sila pala yung mas sweet kaysa sa inyo, Nay. Nagtawanan na pabalik ng kwarto sina Aling Rosa at Junjun. Nag-uusap lang sila kung saan nila gustong mamasyal. Sa kabila ng mga nangyari, hindi nagsisisi si Aling Rosa sa pagtanggap ng trabaho at pagtulong sa mag-ama. Mas nakakataba ng puso niya na makita silang masaya sa kanilang ginawa. Huminga siya ng malalim at tiningnan ng anak niyang si Junjun na kumakanta pa sa saya. At napangiti na lang siya habang pinagmamasdan nito. Lumipas ang ilang buwan at ang pangakong scholarship ni Sir Elmer ay hindi nito kinalimutan. Kaya nakapagpatuloy sa pag-aaral si Junjun. Hindi makalimutan ng mag-ina na palaging magpasalamat sa kabutihan ng mag-ama. Mga kabangers, mga kayanggaw, bago tayo magwakas, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa channel na ito, ha? Ang channel ng Pamela Clamil. Dito po regular po tayo na nagnanarate as Kabanong.
Or minsan, ang boses po ni Lolo Pael. Pero ako lang rin po pareho yun. So sana po mag-subscribe kayo, mag-like, at huwag nyo rin po makalimutan mag-comment ha. At syempre, mas maganda kung masishare nyo rin po. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na kwento. Wakas.